May isang maliit na tao ang tumulong sa kanila. Inatake yung mga nilalang, sobrang bilis ng pagkilos. Yung mga nilalang na yun, nagtakbuhan lalong-lalo na nung makita nila yung itsura ng maliit na tao. Mga patay na may tumutulong itim na likido sa bibig. Yan ang unang nakita ng ating bida sa eksena. Labis sa takot yung naramdaman ni Magno nang makita niya yung kaganapan. Kasi yung mga biktima ay specific na may kaalaman sa lihim na karunungan. Kumbaga yung gumagawa nito, tinatarget talaga yung may kaalaman sa lihim na karunungan. Kaagad nilang sinabi sa maestro yung patungkol dito pero parang wala namang pake sa sitwasyon. Kaya naman itong bida natin na si Magno, siya na mismo yung gumawa ng paraan upang alamin kung ano ba yung misteryo na bumabalot dito sa kaganapan. Kasama niya yung kaibigan niya. Habang naglalakbay sila, nakipag-inuman sila sa mga tambay doon sa kanilang lugar. Etong mga tambay na to may pinasubok sa kanila na pagkain. Kulay itim. Malambot yung texture ng laman, kaya nainganyo sila na tikman. Ang pangalan ng kaibigan ni Magno ay si Glenn. Matapos ng kaganapan, matapos ng inuman at masayang kainan, napansin ni Magno na parang hindi siya natutunawan. Sobrang sakit ng tiyan niya, para bang busog na busog. Sinubukan niyang uminom ng mainit na tubig para ma-flash out yung nakain, pero ganun pa rin. Sobrang baho ng aroma na lumalabas sa kanyang bibig at hindi normal yung pagtigas ng kanyang tiyan. Kinaumagahan, dali-dali niyang pinuntahan yung kaibigan niya. Pareho sila ng naramdaman. Hindi sila natunawan, sobrang baho nung lumalabas sa bibig nila. Kaya naman dahil sa kaganapan na ito, nagkasundo yung magkaibigan na hanapin yung mga nakainuman nila kagabi kasi yun naman yung huling pagkain na natikman nila. Meron silang ibang nararamdaman doon sa mga nakainuman na yun. Muli silang bumalik sa lugar. Doon lang din nila napansin na yung lugar na pinag-inuman nila ay malapit sa sementeryo. At dahil yung mga bida natin ay may kaalaman sa lihim na karunungan itong si Magno at Glenn, gumawa sila ng pabilog gamit ang asin. Itong pamamaraan na kasi na ito mga kabayan, kapag meron kang pabilog, ito'y proteksyon upang hindi ka maatake ng mga nilalang at elemento sa loob ng bilog na may asin. Kaso nga lang sa paglipas ng ilang sandali, kung ano-ano yung binabato sa kanila, maaaring hindi sila napapasok sa loob ng proteksyon pero pwede silang batuhin ng kung ano-anong bagay. Kaya naman itong dalawang bida natin, wala na silang pagpipilian kung hindi tumakbo. Sa unang paglabas pa lang nila doon sa bilog na asin, narinig na nilang mga kakaibang pag-ahon. Mga kaluskos, sinusundan sila habang tumatakbo. Umabot sa punto na nadapa si Glenn. Hindi naman siya kayang iwan ni Magno. Doon na sila inatake ng mga nilalang. Paulit-ulit na kalmot yung naramdaman nila. Akala nga nila doon na sila mamamatay. Hanggang sa may isang maliit na tao ang tumulong sa kanila. Inatake yung mga nilalang, sobrang bilis ng pagkilos. Yung mga nilalang na yun, nagtakbuhan lalong-lalo na nung makita nila yung itsura ng maliit na tao. Pagkatapos nun, ang naiwan na lang silang tatlo sa lugar. Sinubukan nilang kausapin yung maliit na tao. Pero pagkarap sa kanila, akala nila bata eh. Pero yung itsura, matandang lalaki. Tumalon to, dali-daling umalis sa lugar. Ganun na din yung ginawa ng dalawang magkaibigan. Kinaumagahan matapos ng kaganapan, nagpatuloy yung sintomas na nararamdaman ng magkaibigan. Grabe yung pananakit ng tiyan, sobrang laki, tapos ang baho ng aroma na lumalabas sa bibig nila at paunti-unti may itim na likido. Kaparehong likido nung nakita nila doon sa mga bangkay. Kinausap nila ang isa sa mga maestro, si Maestro Javier. Pinaliwanag nila kung ano yung mga sintomas na nararamdaman hanggang sa pinagtapat na ng maestro na biktima sila ng tamaruk. Isang pamamaraan na kapag nakain mo ito, unti-unting mabubulok ang kalamnan mo, susuka ka ng itim na likido hanggang sa mamatay. Ayon sa maestro, wala na daw lunas ang sakit na ito.
Maaaring mapigilan ng kaunti ang kamatayan pero panigurado, mamamatay pa rin sila. Ito yung unang pagkakataon na naramdaman ng dalawa doon sa maestro na parang wala ng pag-asa. Parang tanggap na nito na mamamatay sila. Pero itong dalawa dahil buhay ang usapan, humanap sila ng paraan. Ito yung unang pagkakataon na hindi sila naniwala sa kanilang maestro. May mga sabi-sabi na may isang mahusay na albularyo na nakatira sa kabundukan. Isang albularyo na may sakit sa pangangatawan. Maliit lamang ito, pero yung itsura niya ay sobrang tanda. Parang pamilyar para sa kanila nung narinig yung kwento kasi yun din yung nakita nila na tumulong habang hinahabol sila ng mga nilalang. Pumunta sila sa taas ng kabundukan kung saan ang sabi-sabi doon nakatira ang maestro na ito. Nakita nila, maliit na tao pero sobrang tanda ng itsura. Ito rin yung tao na nagligtas sa kanila. Pero parang nagmamaang-maangan pa yung matandang lalaki na hindi naman daw siya yung nagligtas. Kagad tinanong ko nung sadya nila sa lugar, pinaliwanag naman ng dalawang bida natin yung mga sintomas na nararamdaman, lalong-lalo na yung usapin ng sumpa ng tamaruk. Ang sabi nitong maliit na albularyo or simang bano, ang pamamaraan ay magiging brutal. Kailangang hiwain yung parte ng katawan nila upang makuha yung sumpa. Etong si Glenn, sobrang natakot nang marinig yung proseso eh. Sipin mo, hiwain yung tiyan mo, tapos kukunin yung sumpa mula doon. Aalis na sana si Glenn, kaso nga lang may patakaran si Mang Bano. Kapag naroon ka sa lugar, kapag nangingi ka ng tulong sa kanya, hindi ka na pwedeng umalis hanggat hindi niya nasusubukan na tulungan ka. Sa unang proseso, nagkarga ng orasyon si Mang Bano. Sumuka kaagad ng itim na likido si Glenn. Pero hindi pa doon matatapos ang proseso. Dahan-dahan niyang hiniwa yung tiyan ni Glenn. At mula doon, kinuha ang itim na likido. Ang itim na bagay. Patuloy pa rin sa paglabas ng itim na likido si Glenn. Hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Hindi pa rin nagbabago ang sumpa. Palala ng palala. Hanggang sa itong si Mang Bano, gumawa pa ng isang proseso. Yung nakuha niyang itim na bagay, inilagay niya sa baon ng niyog. Paulit-ulit niyang sinaksak hanggang sa madurog yung bagay na yun. Hindi pa doon natapos yung proseso kasi mataas na yung kapit ng sumpa. Siniwaan ng kaunti ni Mang Bano sa leeg si Glenn. At mula doon meron siyang hinuhugot na itim na sinulid. May lumabas na naman na itim na laman. Kaparehong proseso inilagay niya sa baon ng niyog, paulit-ulit na sinaksak at sinindihan. Matapos nun, kabayan, unti-unti nang humuhupa yung itsura ni Glenn, nagiging payapa, na parabang nakuha yung matinding iniinda sa kanyang katawan. Sumunod na proseso, mga kabayan, si Magno na ang gagamutin. Pero ayon kay Mang Bano, iba ang proseso na gagawin sa kanya. Hindi kumapit ng sobra ang sumpa na tamaruk dahil nararamdaman ng albularyo na itong si Magno may koneksyon sa lihim na karunungan. May koneksyon sa kalikasan at higit sa lahat, may koneksyon siya sa mga engkanto mula sa kabilang mundo. Sobrang simple lang ng pamamaraan na ginawa kay Magno, kaunting orasyon lang ang inilagay sa kanya, kusa nang lumabas ang sumpa. Kusa nang lumabas ang itim na laman. Nilagay sa bao, sinaksak ng paulit-ulit at niliyaman. Naging maganda na ang pakiramdam ni Magno, pati ng kanyang kaibigan. Kaso nga lang, mga kabayan ko, may naramdaman din ang maestro na to. May naramdaman si Mang Bano. Kung sino daw yung nagbigay ng sumpa, malapit lang din sa kanila. Hindi daw yung dalawang lalaki na kainuman. Malapit sa kanila at maaaring maestro pa. Kaya naman hindi to pinalagpas si Mang Bano. Sinamahan niya yung dalawa pabalik sa kanilang lugar at doon nakumpirma si Mang Javier. Ang mismong maestro nila ang nagbigay ng sumpa ng tamaruk. Ang mismong maestro nila ang pumapatay sa may mga karunungan sa baryo at ang gustong pumatay sa kanyang sarili mga estudyante. Ang dahilan, kung sino man ang mapapatay ng maestro na to, mapupunta sa kanya ang lakas ng mga namatay. Kumbaga, nagtuturo lang si Mang Javier upang palakasin ang isang tao at sa dulo, kukunin niya din ang mga kaalaman. Doon na nagsimula ang matinding laban. Orasyon kontra orasyon,
Ritual kontra sa ritual. Maraming pamamaraan na ginagawa si Mang Bano. Pero nasasalag lang ito ni Javier. Hindi umuubra. Hanggang sa umabot sa punto, gumamit na ng kakaibang orasyon si Mang Bano. Yung sakit niya pala mga kabayan, kaya siya maliit. Nagkaroon siya ng kasunduan sa mga nilalang, sa mga engkanto. At maaari niyang gamitin ang kapangyarihan na ito sa oras ng pinakamatinding salot at problema. Tinawag niya ang lakas ng kalikasan, tinawag niya ang lakas ng engkantong gabay. Mula sa likuran ni Mang Javier, isang malaking nilalang ang lumabas. Hinawakan siya sa magkabilang kamay mga kabayan. Pinunit siya mula sa gitna. Magmula ng araw na yun mga kabayan, natapos na ang pambibiktima sa buong sityo. Natapos na ang pagkamatay ng may mga kaalaman sa lihim na karunungan. Pero ayon kay Mang Bano, manatiling sekreto ang lahat ng kaganapan, lalong-lalo na ang patungkol sa kanyang gabay na engkanto. Sa pagpapatuloy ng kwento mga kabayan, hindi na kontento ang dalawa na hanggang doon lamang ang pagpapasalamat nila. Pumunta sila kay Mang Bano. Tinulungan nila ang matanda. Hanggang sa kalaunan, tinuruan na rin sila ng mga proseso at pamamaraan ng matanda kung paanong maging manggagamot. Naging kilalang manggagamot ang dalawang ito, pero walang nakaalam sa mga taga-sityo na ang kanilang bagong maestro ay si Mang Bano. Ang tanging alam lamang ng mga tao, kapag nangangailangan sila ng tulong, maaaring lapitan si Magno at Glenn. Yan ang kwento mga kabayan ng isang maestro na gustong patayin ang kanyang mag-aaral at ang isang batikang albularyo na may kapansanan na kumuha ng bago mag-aaral para tumulong sa ibang tao. Kung interesado kayo sa mga ganitong kwento mga kabayan, comment nyo lang sa ating comment section or kung meron kayong mga kwento na gustong i-feature, i-comment nyo lang sa baba. Pipiliin namin kung anong storya ang susunod na i-feature. Maraming salamat mga kabayan.